Good morning, Mindanao, Philippines. Maayong buntag, mga kaigsunan. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Sa araw na ito, patuloy po ako sa aking tungkulin sa mga pagtuturo at pagsaway sa mga mali nga mga pag-aaral ng iba't ibang mga relihiyon. Ang sabi nila, bakit daw mali ang kanilang mga relihiyon? Mayroong iba nagsasabi, nag-aaral din sila at naniniwala din sila sa mga kautusan ng ating Amang Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Ang mali ito. Bakit hindi ninyo tinuro sa inyong mga kapatid, sa inyong mga membro, ang nakasulat sa Daniel 12:4? Bakit ninyo itinago iyan? Iyon ang mali. At bakit hindi ninyo itinuro? Yung iba nagtuturo sa Malakias 3:10. Tandaan mo lang, kaibigan, kapatid. Alam ninyo na ang Biblia, ang Bible, ay matagal na po na pinag-i-studyhan ng mga Bible scholar para magkaroon sila ng maraming pira. Ano po ba ang nakasulat sa Malakias 3:10? Ang nakasulat sa Malakias 3:10 ay ganito ang sinasabi. Dalhin ninyo ang buong 10% doon sa bahay-sambahan para may makakain sila doon. Maliwanag po na itinuro nila ang Malakias 3:10 para maraming mga maniwala na kailangan pala iyon sa mga tao. Ang wala nila ituro yung Daniel 12:4. Ngayon, isa-isahin ko sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, para maliwanagan po ang kaisipan ng mga tao. Di ba nung una nagsasabi na ako sa inyo na ang buong daigdig ay hinahawakan na ni Satanas, yung diablo na yan? Sa anong paraan? Naku po, napakarami. Ito, unang-una, yung mga pagmumura, yung mga pagnanasa, yung kasinungalingan, at ano pa? Yung mga taong gumagawa ng mga masasama. Ngayon sa buong daigdig, yun ang mga pangyayari. Di ba nung nakaraang Sabado nagsasabi na ako sa inyo, huwag padadaig sa mga dikta ni Satanas? Marami ang mga dikta ni Satanas. Kasi po, ang isip ng tao ay dalawa po yan. May negative at may positive. Yung positive na yan, yun ang utos ng ating
amang Diyos. Yung negative na yan, yun ang utos ni Satanas. Ngayon, ano po ba ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo noong una? Huwag kayong mag-alala tungkol sa inyong pagkain, pananamit, at sa iyong inumin. Ano pa? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, humingi ka lang at ikay pagbibigyan. Kumatok ka sa pintuan para ikaw ay pagbubuksan. Hanapin mo at iyong masusumpungan. Yung iba-iba ang mga ginagawa. Hanapin mo saan? Sa sabungan? Mali yun. Hanapin mo saan? Sa suga sa cellphone? Mali yun. Saan mo hahanapin? Ang sabi ng Bible nung ipagamit pa ang Biblia, huy, ikaw tao, mula ka sa lupa, magtrabaho ka. Magpatulo ka sa pawis ng iyong mukha sapagkat ikaw ay tao para mabuhay ka. Tao ka, mula ka sa lupa at ikay papauwi doon sa lupa. Di ba maliwanag ang sabi ng ating amang Diyos? Bakit kayo ay namumuhay sa mga masasama? Masasama yung mga tao nga na mga magnanakaw. Iyon ay dikta ni Satanas. Lalo na ngayon, napakarami ang dikta ni Satanas dito lang sa ating bansa, hindi lang sa ibang bansa. Ito, ipaliwanag ko sa inyo. Di ba marami ang pera natin dito sa Pilipinas? Ininakaw nila sa mga politiko. Noon pa ako nagsasabi, ano po ang kaibahan sa mga magnanakaw at mga politiko? Ito ang kaibahan. Tandaan niyo ito. Ang mga taong mga magnakaw muna bago tumakbo. Hindi ho ba? Ang mga politiko, tumakbo muna para iboto, para makapagnakaw. Tama ho ba? Iyon ang totoo, kaibigan, kapatid. Isip-isipin nyo palagi, sila ang mga kampon ni Satanas. Sinuway nila ang utos ng ating amang Diyos. Marami sila. Ngayon, nandirito ang isang taong nagtuturo ng tamang daan at tamang sasakyan patungo sa bayang banal kung tuparin mo lang na hindi ka magnakaw. Hindi ka magpatay, yung mga pagnanasa, yung mga pakikiapid. Iwanan mo na yun, iwasan mo na yan. Iyon, mga tentasyon yan, mga dikta ni Satanas yan. Noong nakaraang araw, nagpakita naman sa ibabaw, sa taas sa alapaap, ang Panginoong Hesukristo.
At nagpakita na naman ang 3 kabayo na ang isa, ang kabayo na yan ay sinasakyan ni King Solomon. At yung dalawa, iyon ang kapitan at sarhinto sa kapitan sa mga sundalo ni King Solomon. Yung nga matapang si King Solomon Mula pa nung una, kapag may inuutos siya sa isang bansa, kapag hindi tinupad, pinadalhan niya ng kanyang mga sundalo at pinapatay niya. Noong una, yun katapang si King Solomon. Dahil po sa kanyang kaharian, dahil sa kanyang kayamanan. Pero iba na ngayon, kapatid, kaibigan. Bakit mo pumasok, nag-reincarnate ang espiritu ni King Solomon sa isang taong mahihirap? Sapagkat gusto niya na makatupad at mapasaylo ang kanyang nagawang mga kasalanan. Yun po ang dahilan bakit siya nag-reincarnate sa isang taong mahihirap. Kaibigan, tandaan mo, darating ang araw na ang lahat ng mga kayamanan ay ating masusumpungan. Mula yung mga kayamanan sa ilalim ng dagat, yung mga kayamanan na sa ibabaw ng bundok, dadalhin yun dito sa harapan nitong taong nagtuturo sa inyo. Di kayo makapaniwala. Kaibigan, kapatid, tandaan mo ito. Noong una, may mga taong nagpunta rito. Gusto sila na magkaroon ng mga kayamanan, mga pilak at ginto. At itinuro ko sa kanila, yung bundok, yung bukid na yan, nandyan ang malaking kayamanan. Ano ang ginawa nila? Noong nakita na nila yung pansyon, yung batong, parang bato pero siminto na. Ano ang sabi nila? Hindi natin pagbigyan yung taong nagtuturo sa atin. Bibili tayo ng sarili nating eroplano at iikot tayo sa buong mundo. Yung kaibigan, kapatid, totoo itong mga sinasabi ko sa inyo. Ngayon, nakita ko, dito lang ako sa sambahan, nakita ko, ano ang mga ginagawa nila doon. Ang sabi nila, yung nahukay na, yung siminto, yung bato na yan, nakuha na nila, bumalik pa dito, kailangan daw nila yung chemicals, yung medisina daw, para pawasak ng batong bantilis. Ano ang sabi ko? Hindi kayo makabili niyan sapagkat wala kayong permit sa Bureau of Mines. Ang gawin ninyo, tinuturuan ko pa sila. Ang gawin ninyo, kumuha kayo ng maraming kahoy at gawin ninyong sugnod. Pagka marami ng apoy, naubos na yung kahoy, buhusan nyo kagad, bigla, buhusan nyo ng tubig. At nawasak yung bato na yan.
At ano ang nakita nila? Dalawang container yung laton na may takip sa ibabaw. Ano ang sabi nila? Para itong use oil lang ito. At ibinubuhos nila doon sa lupa, bumalik sa lupa. Bakit ganon ang mga pangyayari, kaibigan, kapatid? Kapag may mga ganyan, tapos lilitaw ang mga masasamang kaisipan ng tao dahil sa kanyang kasakiman, tiyak, hindi mo makukuha yan. Hindi nila alam yung gold liquid oil na yan. Yun, sana ang ilalagay doon sa hulmahan ng ginto. Bakit ganon nangyayari yun? Sapagkat sinuway nila. Ang sabi nila, atin na lang ito. Yung taong nagtuturo, huwag natin siyang pagbigyan. Yun din ang ginawa ng ating panggobyerno ngayon. Nagbalak pa sila na ibenta nila ang mga gold bar para nakawin pa nila. Kahit nakita na nila kung gaano kahirap ang mga tao dito sa Pilipinas ngayon. Ang pinakamasakit pa, si San Miguel pinagtulong-tulungan nila. Hindi lang nila alam kung sino iyon, si Rodrigo Roa Duterte. Kaibigan, kapatid, masama po ba ang isang taong maging mayaman? Pakisagot, masama po ba yung isang taong maging mayaman siya sa kanyang pamumuhay? Hindi, no? Ang masama, kung nagkaroon ka ng pilak at ginto na ginawa mo sa pagnanakaw. Yun ang masama. Gusto kang magpakayaman, pero nagnakaw. Tiyak, ang mga taong gumagawa sa mga ganyang mga gawain, tiyak na hindi sila maliligtas. Sila'y susunugin pagdating ng araw ng paghuhukom. Ano po ba? Ano pa ang mga dikta ni Satanas? Ito. Marami. Kumikilos ang Satanas sa palihim. Hindi lang ninyo alam. Tandaan nyo ito. Palihim, ha? Kumikilos si Satanas sa palihim. Anong mga palihim? Napakarami. Halimbawa, nagbinta ka ng bigas. Kinuhaan mo ng, yung timbangan, kinuhaan mo ng 1 gramo. Di ba nagnakaw ka? Nanakawan mo yung isang gramo. Yun ay lihim na dikta ni Satanas. Kasi yung timbangan, hindi mo binigay sa isaktong setting. Kung ikaw ay nagbibinta ng mga isda, ganon din, sikreto mo lang, ninakaw yung 1 gramo. Yun ang palihim, kaibigan, kapatid. Dikta ni Satanas yan, palihim. Grabe, no? Dikta ni Satanas yan, palihim. Marami ngayon ang gumagawa
sa mga dikta ni Satanas. Mayaman ka. Example, ikaw ang may-ari ng isang pabrika, marami kang mga trabahador, mga tao nga, mga gumagawa. Yung oras na dapat ipalabas mo na sila sa tamang oras, halimbawa, alas 4 ng hapon sila, no? Tapos pinalabas mo sila, alas 5 na. Yun ay palihim na dikta ni Satanas. Ninakawan mo ang iyong mga trabahador, ang iyong mga trabahante, yung mga manggagawa mo. Kung ikaw naman ay isang manggagawa, for example, mason panday ka, matindi kasing init, wala kay pananggalang sa init ng araw. Hindi mo ginawa ang iyong trabaho sa pagkabilang isang mason, panday, isang karpintero. Tumago ka doon sa walang init, hinintay mo lang kung kailan matapos ang oras. Yun ay isang palihim na nakaw ni Satanas. Dikta yun ni Satanas. Halimbawa, ikaw ay manggagamot. Ngayon, hindi ka humingi ng bayad kapalit sa iyong panggagamot. Doon ka naman makakuha sa mga resita mo. Kasi ito marami ito. Ang sabi ng doktor, itong resita na ito, doon ka lang makabili yung parmasya na yan. Ipakita mo lang ito. At pag makita na sa mga pharmacist, yung mga tindira, na iyon pala ang resita ng doktor at alam na nila kung sinong doktor ito, sa buong isang linggo, pumunta doon ang doktor at kunin niya ang kanyang porsyento. Isang palihim din yan, dikta ni Satanas. Hindi lang ninyo alam. Yung mga taong gumagawa sa mga ganyan, maliligtas mo ba yung mga tao na yan? Hindi. Hindi sila maliligtas. Marami pa. Ang ating ngayong paghandaan. Hindi lang itong dumarating na digmaan sa buong daigdig. Itong ikatlong digmaan. Ang ating paghandaan na malapit at malapit na wawakasan ang mundong ito. Tungkol sa ating tiyak na kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Ngayon, paano ka maliligtas sa panahon sa mga pagsamba? Tulog ka naman. Hindi ka naman nakinig sa mga payo. Marami dyan. Kung magmimisa ng pare, maraming tulog dyan. Kung nagwali ng mga ministro, maraming tulog. Kung nagwali na, kung nagtuturo na mga pastor at pastora, marami ang tulog. Yun ang ginawa ngayon sa karamihan. Mayroon silang mga tambul, gitara, mga drum, para hindi daw makakatulog ang mga membro. Ibawal din yan. Yung mga pagsamba na yan, bawal yan. Hindi iyon ng mga pagsamba ang hinahanap ng ating Amang Diyos.
sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng katiwasayan. Yung mga drummer na yan, yung mga gitara naman, ano pang mga gamit nila? Saan? Ang kapayapaan. Wala. Hindi nasunod ang kapayapaan na iyon sana ang gusto ng ating Amang Diyos. Gawin niyo ang pagsamba sa kapayapaan at katiwasayan. Kaibigan, kapatid, marami po ang tinatamaan ito. Ngayon, marami. Nasaktan sila sa mga sinasabi ko sapagkat ito po ay totoo na mga pangyayari. Lalo na nung una sa Israel, nandiyan ang ating Panginoong Hesukristo. Ano ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Ingatan ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat sa ating paglisan ay papasukin kayo sa mga antikristo. Di ba nung una pa, nakaraan pa ilang buwan na yun, di ba nagsabi ako ng mga taong naniniwala nga ang Panginoong Hesukristo ay Diyos, sila mga antikristo. Maraming tinatamaan. Hindi lang sila makakibo sapagkat alam nila at kung ano ang aking mga sinasabi, ang kanilang mga isip at puso parang hinihiwa. Lalo na ngayon, noong pang nakaraan, may mga taong hindi makapaniwala sa akin. Pero ano ang nadatnan nila? Yung mga driver na aksidente, namatay sa car accident. Yung iba, namamanhid ang buong katawan, nahirapan sa paghinga, at namatay sila. Hindi lang nila alam na ang taong ito ay nagtuturo mula sa ating Amang Diyos. Kasi ito kasi ang gusto ng Diyos na mga pagsamba. Walang instrumento. Tayo'y magsiawitan mula sa ating puso. Iyon kasi ang utos ng Amang Diyos. Gawin ang pagsamba sa tama, katiwasayan, at sa kapayapaan. Hanggang dito na lamang po, tumayo tayong lahat at tayo'y manalangin sa ating Amang Diyos.